May magandang senyales ang nangyayari sa Warriors na tutunang manalo kahit off-night si Curry. Pagbabalik ni Joel Embiid, pinaimbestigahan ng NBA. Lakers patuloy ang panalo sa road trip. Pinaglaruan ni Poole sa Davis. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Sa loob ng maraming taon, ang Warriors ay umunlad kasama ang trabaho ni Stephen Curry at Klay Thompson sa scoreboards. Madalas nakapag-combine ng 50 o 60 points bawat laro habang ang kanilang mga teammates ay pumupuno sa mga puwang sa opensa. Ang malupit na 2023-24 NBA season ay nagpakita na ang formula para sa paggawa sa opensa ay naging lumuluma na. Ang Warriors na iyon ay nahiwalay sa ikalawang dekada ng siglo na ito. Ang opensa sa kasalukuyang Warriors ay umaangat at bumabagsak at minsan wala na sa 30-somethings sa mga Splash Brothers, kundi sa karamihan sa mga nasa 20-somethings sa kanilang roster. Kung ang mga players na yon ay nakakahanap o kaya'y nagbibigay ng ambag sa mga puntos, tulad sa ginawa nila noong Miyerkules ng laro sa isang mahalagang 104-100 na panalo laban sa Dallas Mavericks, ang Warriors ay makakapag-compete sa kahit anumang team sa NBA. Kailangan namin na ang lahat ay mag-click sa tamang oras, sabi ng veteranong center na si Kevon Looney. Kailangan namin na sina Steph at Klay at Draymond Green at Chris Paul ay maglaro sa mataas na antas. Pero kailangan din namin na ang mga young teammates ay maglalaro sa high level para maging maganda ang lahat. Wala kay Curry o Thompson ang umabot sa kanilang standard sa opensa na nakapag-combine lang sa 27 points sa 10 of 32 shooting na may 31.3% mula sa field, kasama ang 5 of 13 na may 38.5% mula sa tres. Samantala, ang kanilang mga teammates ay naglalaro sa 31 of 58 na may 51.7% sa kabuuan at 10 of 19 mula sa 52.6% mula sa labas ng arc. Si Andrew Wiggins, isang 28-year-old, ang nangunguna sa mga players ng Golden State na may 23 points. Dumagdag si Moses Moody, isang 21-year-old, ng 12 points sa loob ng 20 minutes mula sa bench. Ang mga rookie na sina Trayce Jackson-Davis, 24, at Brandon Podziemski, 21, ay natayang pinakamataas na rebounds na may 10. Ang season na ito ay tungkol sa paglipat sa mga ito, sabi ng coach na si Steve Kerr. Ang mga mas bata ay ang mas naglalaro at mas nagbibigay ng ambag, at ang mga mas matatanda ay pinapasa ang ilang mga responsibilidad. Nakahanap kami ng medyo magandang balanse. Si Curry at Thompson ay may average na 43.6 points bawat laro ngayong season, ang pinakamababa nila mula nang mamuno si Kerr bilang head coach noong 2014. Ang kanilang percentages ay nasa o malapit sa career lows. Si Curry, 36, ay nasa kanyang ika-15 season. Si Thompson, 34, ay nasa kanyang ika-10 active season. Binuhat nila ang pasanin sa opensa para sa Golden State sa napakahabang panahon. Lumalabas lang sa season na ito na sila ay maaaring magawa lamang ang malayong bagay kung makakakuha sila ng malaking suporta mula sa kanilang mga mas batang kasama. At habang ang Warriors ay umaasa na magkaroon sila ng superb na pagtatapos, ang mga kabataan ay nag-step up. Ang ibang mga kasama ay nag-matured, sabi ni Green. Mayroon kang Moses na nanggagaling sa bench para sa 12 points. Kailangan namin na si Wiggins ay manatiling agresibo. Inaral ng mga ito kung paano maglaro kasama sila, dagdag ni Green, na tumutukoy kay Curry at Thompson. Hindi mo kailangang makakuha ng shot para sa kanila, ngunit maaari mong gamitin sila upang makakuha ka ng shot para sa iyong sarili. Nag-aaral ang mga players ng higit patungkol dito. Kapag ginawa mo iyon, ang gravity na maaaring dalhin ng dalawang palyers na ito ay nagbubukas ng ilang mga bagay sa sahig, at kailangan mong matutunan kung paano gamitin ang mga bagay na iyon. Ang gravity na maaaring dalhin ng dalawang players na ito ay nagbubukas ng ilang mga bagay sa sahig. Ang pinagsamang average na scoring ni Kuminga, Wiggins, Podziemski at Moody
ay pumapaloob sa scoring ni Curry at Thompson. Ang Warriors ngayon ay may isang committee offense na may Curry at Thompson bilang mga pangunahing miyembro. Sa puntong ito sa kanilang karera, hindi mo maaaring hilingin sa mga tao na ito na gawin ang kanilang ginawa 5 o 6 na taon na ang nakakaraan, sabi ni Looney. Capable pa rin sila Curry at Thompson na magtala ng 50 points sa anumang laro at marahil magagawa nila ito bago magtapos ang summer para sa Warriors. Ngunit ang makakuha ng tulong sa 30-somethings ay ang tanging makatwirang syansa ng team na mabuhay sa play-in tournament at maipanalo ang first-round series. Sa sumunod na interesadong balita na naman, ang Philadelphia 76ers ay labis na natutuwa sa pagbabalik sa kanilang All-Star Center na si Joel Embiid sa lineup noong Miyerkules ng laro laban sa Oklahoma City Thunder. Gayunpaman, ang sunod-sunod na mga pangyayari na humantong sa unang laro ng big man mula pa noong January ay maaaring magdulot ng problema sa Sixers. Ayon kay Jared Greenberg ng NBA sa TNT, ini-expect na iimbestigahan ng NBA kung paano nila hinahandle ang pagsasapubliko sa injury ni Embiid. Bagaman may haka-haka na babalik si Embiid sa Miyerkules laban sa Thunder ilang araw bago ang matchup, inilista ng Sixers ang big man bilang out sa maagang araw noong Martes. Nang mag-ensayo ang Sixers sa Miyerkules ng umaga, kinumpirma ng team na hindi kasama si Embiid. Sa puntong iyon, tila tiyak na ang pagbabalik ni Embiid ay hindi pa sigurado. Ngunit hindi nangyari iyon. Ilang oras bago magtipon ang Sixers at ang Thunder, inilista ng Sixers si Embiid bilang questionable pagkatapos ilabas ang injury report. Sa puntong iyon, sumasailalim si Embiid sa isang pre-game workout para matiyak ang kanyang opisyal na kalagayan. Matapos dumaan sa isa pang mabilis na workout, nagpasya sa wakas si Embiid na handa na ang kanyang tuhod para sa kompetisyon. Matapos sumailalim sa operasyon upang ayusin ang isang meniscus injury noong February, opisyal na inilarawan si Embiid bilang available ng 7 p.m. noong Miyerkules. Tulad sa inaasahan, mayroong limitasyon sa oras ang Sixers para kay Embiid. Naglaro siya sa mas maliit na panahon na may kabuuang mas mababa sa 30 minutes sa sahig. Sa oras na iyon, sinubukan ni Embiid ang 14 shot attempts mula sa field at naitama ang halos kalahati sa mga ito. Nagtagumpay ang Sixers sa deal laban sa top-seeded Western Conference Thunder, nanalo sa 109-105. Ang resulta noong Miyerkules ay isang matibay na success para sa Sixers na umakyat sa 41-35 sa season, ngunit maaaring may kapalit dahil sa paraan kung paano nila ipinakita ang pagbabalik ni Embiid sa aksyon. Samantalang nakuha na ng LA Lakers ang kanilang pang-apat na magkasunod na panalo sa road trip sa score na 125-120 kontra Washington Wizards. Naging malaking bagay ang paglalaro ni Anthony Davis sa laro na ito na siyang nakapagtapos ng 35 points at 18 rebounds. Sumunod si LeBron James na may 25 points, 8 rebounds at 10 assists. Samantalang sa kabila, delikado ang ginawa ni Kyle Kuzma nang pinilit niyang maglaro dahil Los Angeles Lakers ang kalaban. Nakapagtapos siya ng 17 points at 12 rebounds. Nanguna si Jordan Poole sa Wizards na may 29 points kabilang ang play na ito na kung saan pinaglaruan nito si Davis sa ilalim. Kind of mixing up AD, and then you know you're going to have to shoot this over the outstretched arm of AD, and it's amazing how Poole starting stops. Teardrop, make him cry, JP. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.